Hindi po nagpapatinag ang OFW nating kababayan na si Dean Chase, mga kababayan, sa kasong isinampa laban sa kanya. Dahil kaya daw niyang harapin ito, mga kababayan eh. At isa pa. Anong kaululan daw itong pinaggagawa nitong kampo ni Gwen Garcia? Dahil katawa-tawa daw ang mga kasong isinampa sa kanya, mga kababayan. Doon pa mismo sa NBI, ha? Ay nako, ito Marcos administration, mga kababayan, no? Sa halip ng mga sindikato, mga durugista, mga kriminal, mga pusakal na kriminal ang hinahabol ngayon ay mga vloggers. Oh, yan na ang pinagkakaabalahan ng NBI ngayon, mga kababayan, dahil doon sinampa ni Gwen Garcia. At ang sabi ni Dean Chase, mga kababayan, nagbabalak pa daw itong kampo ni Gwen Garcia na ipapa-extradite siya sa kasong cyber libel, mga kababayan. Kaya pinagtawanan lang ng ating kababayan si Dean Chase, mga kababayan eh. Pero ang nakakalungkot lang daw, mga kababayan, ay yung mga taong nadadamay sa pag-share ng post niya. Kagaya na lang po nung tinawag niyang Efren, mga kababayan, na taga Cebu, na kasamang sinampahan ng kaso, na nag-share lamang ng kanyang video. Oh. At wag ka dahil doon sa press conference ng mga lawyers ni Gwen Garcia, pati mga kababayan, yung lahat ng mga nagkomento, sasampahan din daw nila ng kaso. Nag-share ng mga post. At malamang sa malamang, wala natin ha, kasali ba yung mga nag-like nito? Ang daming makukulong yan. Ang daming nilang sasampahan. Kaya umalma po si Dean Chase, mga kababayan. Panoorin niyo po ha. Nakakita akong dako kayong headline. Nakita ko ang napakalaking headlines na nakabandera sa Sunstar. In bold letters, mind you. Nga naigikasuhan si Gwendolyn Wakwak Garcia. Na mayroong kinasuhan si Gwendolyn Aswang Garcia. Kaduha ko ka influencers. Na dalawang influencer. Michael Dean Cano, aka Dean Chase. Na siya, mga kababayan. That's me. And Efren Omayan. Efren Omayan. Kinasuhan din, mga kababayan. Nag-share lang ha ng video niya. Taon ang gidaginot intaw si Efren Omayan. Nga di man intaw na siya influencer. Hindi ngayon daw vlogger, mga kababayan. Ordinaryo lang, kagaya natin. Na nagko-komento sa mga issue-issue sa politika. Nadamay sa kaso. Siguro yun intaw na siya nag-share sa akong post. Nag-share lang daw sa kanyang post, mga kababayan. And mind you, the post that I actually posted, it's not even libelous in nature. Ako sabagod ko dito, good. Sabi niya, mga kababayan, nang aakusa ba ako doon sa aking post? Nagtatanong lang ako. You even read my post? Atat kayo mo para mo-file og kaso, day. Atat lang kayo para mag-file ng kaso sa kanya. Sabi niya. Napay ka ng imong legal counsel nga puti pagkabugua. Andyan pa ang iyong mga legal counsel na ang bobobo. Nakasuhan ko nila ang thousands and thousands and thousands of people. Nakakasuhan doon nila ang thousands and thousands and thousands of people who have shared, na nag-share, had a very healthy discourse on that post. Nag-comment section o mga nag-like. Kasuhan na ninyo sila tanan? Nag-like, kakasuhan daw. Tingnan nyo, mga kababayan, ang press con, di ba, andoon. Basta ang klaro doon, mga kababayan, yung mga pati yung mga nagkomento, kakasuhan doon nila, mga kababayan. Wow! How are you even going to pull that off? How? Diba mo? Kung hindi nila yan gagawin, mga kababayan, hanggang salita lang. Nananakot lang, mga kababayan. Para siguro, makontrol Ayaw nilang lumaki ang issue. Kakasuhan namin kayo kapag i-discuss nyo yan. Baka ganyan. Klaro kayo yung gibuhat niya, do? Klarong-klaro yung ginagawa nila dyan. Obvious na hinuon kayo mo. Obvious kayo. Every time someone raises a question as to how you were able to amass that kind of wealth, you file a case against them? So instead of like, this is how I did it, instead of minana ka ba para ma-inspire ka ng mga tao nga instead na sagutin ng diretso, mga kababayan, and i-explain at ipakita kung paano sila yumaman para ma-inspire ang maraming tao, mga kababayan. Hindi, kinakasuhan nila. Sa madato po, instead of imong inanaon, hala, imong kasuhan. Kinakasuhan nila, mga kababayan. So we cannot ask these questions? Kung anong taka ka ng public servant, kung anong taka? Public servant ka. That is our right. We are well within our rights to ask you these questions because you are a public servant. Wakwak. Aswang. Kung si Corazon ay ang unang aswang. Pang ilan? Wag na, mga kababayan. Madamay ba tayo? What do you mean? Tell me daw. Usahan ninyo pagkasuhan na nila mga daghang mga tao. So paano nyo kakasuhan yung libo-libong tao? Obvious kayo mo. Obvious kayo. You are trying to silence the people who are having this healthy discourse
about this issue para dili mahibawan. It actually raised para hindi daw malaman ng mga tao, mga kababayan, yung issue, kakasuhan nila. More questions than answers. Ano yung pagkasuhan ng mga tao? Bakit nyo kakasuhan ng mga tao? Nga, karapatan man na mo nga maghisgot about ana. Karapatan ng tao na magdi-discuss tungkol sa mga bagay na iyan. Public servant man ka. Dahil kayo ay public servant. You're taking it as an attack? A personal attack? Girl, na obvious na hinuon ka. Obvious na kaayo ka na you are trying to silence the people. Inyong kasuhan ng mga tao mag-share? Kakasuhan nyo ang mga tao na mag-share? Inyong kasuhan ng mga tao mag-comment? Kakasuhan nyo ang mga tao mag-comment? Like how? Like how? 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 Asa man napitag sa balaod nga pwede ninyo buhaton? Saan yan nakasulat sa batas na pwede nyo yung gawin? No, we are protected man sa mong freedom of speech. We should be able to have a healthy discourse as to how you are able to amass that wealth. Dili may pwede maghisgot na. Hindi na ba pwede kami mag-discuss niyan? Nakapadyod ang mga abogado naghisgot o... isa pa. Ang yung mga abogado nagsalita tungkol sa extradition treaty. Extradition treaty. Let's talk about that. Ato anang i-dissect. We will dissect that. Treaty. Nagsalig sila sa extradition treaty. Hoy, kani mo abogado ba? Hoy, yung mga abogado mo, sabi ni Dean Chase, mga kababayan. Hagbong sa international law. Bagsak sa international law na subject, mga kababayan. Bugo. Mga bobo. Kaya mong tapok ka. Yung grupo nyo, mga bobo. Sabi niya kay Gwen Garcia, mga kababayan. Bugo yung mga abogado. Bobo ang abogado mo. Bugo yung Wilson nga si Byron. Bobo yung kapatid mo na si Byron. Bugo ka nga pagka-gobernadora. At bobo ka na gobernadora. Ang Byron, mga kababayan, hindi po yan si Banat Bay, ha? Hindi po yan. Yung Byron, si Byron Garcia, mga kababayan, na kapatid ni Gwen Garcia. O sa extradition treaty? Anong extradition treaty? Extradition treaty only applies to crimes that are punishable by capital punishment. Like murder, treason, espionage, mga inana, mga kaso, bayot. Ganyan, mga kaso. Oyot, ano yan? Bayot. Bakla! Ganyan. Ganyan. Pero, delikado ito, mga kababayan, kapag inciting to sedition ang ikakaso, pwede nilang i-extradite. Pero matalino ito si Dean Chase, mga kababayan, alam niya ang batas. Ang pwede ka ma-pull sa kanang extradition treaty. What are you talking about? What are you talking about? What are you talking about? Extradition treaty yung mata for a libel case? Just for a libel case. And mind you, my post is not even libelous in nature. Naaba good gisulti nga to accusing you of doing. Mayroon ba ako sinabi doon accusing you of all those things? All those things. Post dito. Ako na itong gipost, nag-message sila nako, gi-PM nako, and then I posted it. I even asked, if this is true, then we should have a healthy discourse about this. Tinanong lang niya, mga kababayan, ha, if this is true. Ang dali lang namang sagutin. Hindi. Di tapos ang issue, mga kababayan, nag-file pa. Dahil nasaktan eh. Ang dali lang naman sabihin, hindi yan totoo din. Na obvious na kaayo mo. Obvious kayo mo nga you are trying to silence the people. Obvious, every time they raise a question as to how you were able to amass this wealth. Na obvious na ka, Gwendolyn Garcia. I am not scared of you. Nor your legal counsel nga bogo. Yung legal counsel lang na bobo, mga kababayan ni Gwen. Extradition treaty? For a libel case? So funny. Ginoo ko. Diyos ko. Nagkatawa ko ninyo. Natatawa ako sa inyo. Ang mga tao diya sulod sa Kapitolya ba? Yung mga tao dyan sa loob ng Capitol. Are run by clowns. Are run by clowns. Ang pinakadako nga komedyan diya, kay si Gwendolyn Garcia. Ang pinakamalaking komedyante dyan, mga kababayan, ay si Gwendolyn Garcia. Komedi kay mo. Katawanan. Nakakatawa kayo. Comedy. Ako pa lang ninyo, no? Kung ako sa inyo, mamuto sa mugsugod. Magbalot-balot na kayo. Di na lagi kakadaog, guys. Hindi ka naman nanalo. Inday, Gwen. Di na lagi kakadaog. Hindi ka naman nanalo. Di na lagi kakadaog. Nisamot ka. Hindi ka naman nanalo. Lalong-lalo na ngayon. So, provinces of Cebu, mauna ang gusto ninyo nga muli. Yan ba ang gusto ninyong mag-lead sa inyo? Province of Cebu? Diha? Diyan? Cebu? Sa Cebu? Mauna ang gusto ninyo? Yan ba ang gusto nyo? Na mga magagaling? Pa-correct? Ayaw magpa-correct na kababayan? Pwede mahisgutan ang iyang background? Hindi pwedeng pag-usapan ang kanyang background? Mahibong lang tangano dili siya ganan hisgutan. Nagtataka na lang tayo bakit ayaw niyang pag-usapan ang kanyang background.
Bakit kaya? Huwag mo nihibongan na? Oh, hindi ba kayo nagtataka? Napagyot si Byron. Oh, andyan pa si Byron, mga kababayan. Yung Byron is kapatid ni Gwen Garcia. Uy, ba? Na mabaho ang hininga. Pagkahawd ko nimo, ano mo nagitutukan og kanang pusil ng kanang tao diha nga. Oh. May tinutukan pa daw ng baril, mga kababayan, itong si Byron. Oh, sabi ni Dean Chase, Di uli imong dubok na isda. Nabinalik ka, nagbebenta pala ng isda ito si Byron. Ibinalik daw ng tao, mga kababayan. Tapos tinutukan ng baril ni Byron, sabi ni Dean Chase, yung taong nagsauli ng bulok na isda. Yan man nakatungod. Karapatan niya yan eh. Naibalik daw ang bulok na isda, mga kababayan, na nabili. Ngano naman nagyabag sa dubok na isda in the first place? Eh bakit nagbebenta ka ng bulok na isda in the first place? Si Byron, hindi si Cristobal, mga kababayan, kundi si Byron Garcia, kapatid ni Gwen Garcia. Nagbebenta pala ng isda. Nagalit, mga kababayan, nang binalik daw ng customer yung isda ng bulok. Malansa, masangsang na. Of course, iuli yun na sa tao, kay dubok man yung ipamaligya. Isa sa ulit talaga yung tao dahil bulok na yung binibenta mo eh. Nya, gihisgot pag porte po yun yung balik-balik ka, bayo to kuno ko niya, nagminyo daw kuno ko. An pa ulit-ulit daw sinasabi ni Byron, mga kababayan, Garcia, na akla daw si Dean Chase at nagpakasal sa Amerikanong lalaki. Like the? Like the? Everyone knows I'm gay. Lahat, alam na ng lahat na siya ay mga kababayan, gay. The same way that everyone knows that you are gay as well. Nabuking tuloy si Byron, mga kababayan, na akla din, sabi ni Dean Chase. Bayot. Ay, pinag-alihigay. Bakla, wag mo akong umpisahan. Si Byron, mga kababayan. Ano yung tsura na ni Byron? Kamukha rin siguro ni Gwen. Ay, di ko unihiday. Wag mo akong nahan. Message na ko diri day. Ang dami nag-message sa akin. Ka nang ipang-post na ko, ay lang. Baka gusto mo i-post ko tong mga, nag-message sa akin tungkol sa'yo. Doon ba kayo nga tindahan nila sa diha sa imong opisina? Dahil daghan kay mga questionable nga mga lihok diha sa imong ang dami daw questionable na mga galaw itong si Byron, mga kababayan, dyan sa kanyang opisina. Usaman, ay ko uni. Wag mo akong ngamunin. Inday Byron. Inday Byron Garcia. Sabi ni DJ. Ay nako. Ano ba yung si Byron? Nagtatago ba? Hindi pa lumalabas sa klase? Dean Chase? Yan ba ang ibig mong sabihin? Di lang siguro tamag inaana oy kay no? Sabi niya, mga kababayan, wag na lang sana tayong aabot sa ganyan. Ay, grado no? Ako ba? Dahil may mga pinag-aralan tayo eh. Ambugiro kay siya sa kanang unsay naabot siya mga anak. Yan si Byron daw, mga kababayan, napaka-yabang kung ano daw naabot ng kanyang mga anak. Ambugiro kay siya nga, abogado ko niya lang. Nagyayabang. Gali ko gihisgot na ako. Siya nga daw, mga kababayan, si Dean Chase, hindi nga siya nagyayabang. Di lang ko ambugiro nga pagkatao. Hindi siya mayabang na tao. Wag gali ko gihisgot nga, I'm a financial lawyer. Hindi nga ako nagyayabang na I am a financial lawyer. Wow, abogado pala itong si Dean Chase. Kaya pala, mga kababayan, alam niya eh. Ang pasikot-sikot ng batas. Ngayon, alam na natin, abogado, financial lawyer. And I work for a very, 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 very big bank. Very, very, very big bank. Tiba-tibayan, mga kababayan, dolyares ang niyan. Sahod. Ipanghangbog bago na nako. Hindi ko yan pinagmamayabang. Minamaliit siya, mga kababayan, tinawag na bakla, na nagkipag-jowa sa, Amerikano, ganyan. Because, kibaw naman gud ko nga, that will never be taken away from me. Ikaw. Hindi ko yan lahat pinagyayabang dahil alam ko hindi yan makukuha sa akin. Sabi niya, mga kababayan, yung kanyang mga achievement, ha. Nga pagkahambugiro ni mo. Pero ikaw, na mayabang Byron Garcia. Nailahan na hinuon ka. Nabuking ka tuloy. Utrosag ka. Lalo ka na. Kayo talaga, mga pamilyang kayo. Cheap ninyo tanan. Oy, ang cheap nyo. Ipailan ko kaso. And do you expect? Nag-file sila ng kaso. And do you expect? Nga ako nang itagdo ninyo mong kaso ang mga kachipan. Napapansinin ko yung mga kaso ninyong kachipan. Financial lawyer, mga kababayan. Tagdo na ako. Kachipan yung kaso. Papansinin ko yan, mga kachipan yung kaso. Ha? So, ilani na lang. So, eto na lang. No. Kanang yang tagdo na nako. Pansinin ko yan. Sige. O mag-Senate hearing ta or sa Congress. If magsa-Senate hearing tayo o mag-Congress hearing. Hisgutan na to na. Kasuhi ko ninyo.
Kasuhan niyo ako. Tapos punta din tayo sa Congress. Yung dito sa Congress. Ato nang i-escalate. I-escalate natin ito sa Congress. Hearing. Ha? Kaya para ma-lifestyle check ka. Uy, para ma-lifestyle check ka. Mo na mga i-lifestyle check ka. Dapat nang i-lifestyle check to mga kababayan daw. Questionable ka ayo ang imong wealth na ani mo karon. Questionable mga kababayan yung mga wealth. Anyways, that's it for today. Ay nako, anong masasabi niyo dito mga kababayan? Na kinasuhan na si Dean Chase, pati na rin yung nag-share. At balak pa nila kasuhan mga kababayan, pati yung mga nagkomento sa video ni Dean Chase. Anong masasabi niyo dito? Post the comments below.